Yung anak ko kasi, every time na nagpupup siya, napapansin ko palagi siyang umiiyak. Akala ko, basta kumakain siya everyday, basta nagpo-fruits or nagugulay siya, is okay na yon. But last month, nagkaroon siya ng instance na wala siyang bowel movement for a week. Normally kasi, pag mga infant or toddler, pag infant nga mga everyday yan or minsan twice a day. Pag toddler naman, everyday or mga 3 times a week ang dapat. Pag medyo bumaba na doon is sign na po yun ng constipation. Tapos, yung consistency nga niya or yung itsura niya is medyo matigas. Ganito po yung itsura. Pag ganito yung itsura ng poops is constipated na po or sign na po yan ng constipation. 3 days na walang bowel movement, nagpa-consult kami. Binigyan siya ng lactulose, pero hindi agad nag-effect sa kanya. Kaya, 7 days, hindi pa rin siya nagpo-poops. Nagpa-consult ulit kami sa pedya. Ang unang treatment plan is diet modification. So, from white bread, nag-change kami into whole wheat bread. Minsan yung may raisins pa, kasi yung raisins is mataas po siya sa fiber. Tapos, sa palaman naman, instead ng mga chocolate na spread, yung peanut butter na lang yung mas ginagamit namin kasi nakakatulong siya sa constipation. Tapos, binibigyan din namin siya ng oatmeal everyday. Tapos, nagdagdag din kami ng granola. Kung meron kayong mga dried berries, cranberries, strawberries, mas maganda po. Sa fruits naman, sobrang hilig niya sa fruits, pero ang pinakagusto niya kasi is banana. Tapos, that time kasi, napansin ko na pagsabay namin yung banana and apple. So, wala namang masama dun sa banana and apple. Pero kasi, medyo nakakatigas kasi ng poops yung dalawang yon. So, pinatigil muna ng pedya namin yung pag-consume niya ng banana and apple. Binigyan muna namin siya ng mga fruits na mataas ang fiber katulad ng mango, peras. Ito nga pala yung mga fruits na mataas sa fiber. Sa vegetables naman po, ito yung mga vegetables na mataas yung fiber. So maganda siyang ibigay para maiwasan yung constipation. Sa medication naman po, ayan, binigyan po namin siya ng suppository pag uwi ng bahay. Pag naglagay po kayo ng suppository is parang 5 minutes or less pa lang, mag-e-effect na po yun. So, mataas po yung tendency na mag-poops ang inyong anak. Disclaimer lang po, etong video na to, yung mga treatment na sinashare ko sa inyo is for educational purposes only. Huwag po kayong mag-rely sa video na to para gamutin or bigyan ng gamot ang inyong mga anak. Always seek proper health consultation. Bukod nga pala sa suppository, binigyan din siya ng doktor ng Surelax. So, ganito yung itsura niya. Ihahalo po siya sa 200 ml na Gatorade. Again, huwag niyo po itong itatake pag hindi kayo nagpapakonsulta sa inyong pediatrician. So, for 2 weeks namin itong tinake. During treatment, i-expect nyo na po na pwede siyang mag-ipot-ipot ng yung parang iihe tapos may kasamang poops. Kasi nga, under medication po siya. So, normal po na mangyayari po yan. Pero, syempre, i-priority natin yung hydration. Pag nagpo-poop siya, painumin agad natin ng tubig para ma-replace yung liquid na nawala sa kanyang katawan. By the way, nagpadagdag nga pala yung pedya ng BCO or yung virgin coconut oil na inihahalo sa tubig. So, yung update namin, after treatment po niya ngayon, after treatment niya, tapos nag-stick kami sa high fiber diet. Hindi naman siya everyday, pero every other day, nagpo-poops na siya. Ang malaking improvement sa kanya, hindi na siya naiiyak, hindi na siya sumisigaw, hindi na siya nasasaktan pag nagpo-poop siya. Sobrang ginhawa na niya ngayon pag nagpapas siya ng stool. Pero sobrang laki talagang part yung kanyang diet. So, nag-stick kami sa high fiber diet talaga. Sabi nga nung pedya, less gadget, less papanood ng TV, tapos, more on exercise. Hayaan yung maglaro yung mga anak nyo sa labas para ma-exercise. Tapos, plenty of water. Tapos, mag-add po tayo ng mga fruits and vegetables sa kanilang diet. Sana po ay i-like, i-share, at sana po ay mag-subscribe kayo sa ating channel. Yun lang po, and thank you.